moderno na ang panahon at moderno na rin ang larangan ng medisina. Pero meron pa rin po tayong mga kababayan na naniniwala na ang mga bagay na pinaglilihan ng ina ay may kinalaman sa itsura ng sanggol na kanyang iluluwal. Wala pa pong patunay sa siyensya yan at maraming doktor nagsasabing hindi ito totoo. Pero ganito ang paniniwala ng mga kaanak ni Rezil na sinasabing ipinaglihi raw sa pusit. Kulubot na balat at kakaibang sakit na unti-unting kumakalat. Hindi kaila ang lungkot sa mga mata ni Rezil Espinosa. Mga matang tila na ubusan na ng luha. Nakilala namin si Rezil dahil sa sulat mula sa isang nagmamalasakit. 6 na taon nang nakakaraan ng unti-unting lumaylay at nangitim ang mga balat ng 20 taong gulang na si Rezil. Mula sa maliit na bukol sa lieg, patuloy itong kumalat sa kanyang tainga, mukha at maging sa kanyang anit. Mga tan na sila na unsa daw gipanga sa akong mama. Ilihan ko kanang nukos. Sa kanyang pagdadalaga, hindi rin naitago ni Rezil ang kahihiyan. Makigistorya man sila ni nako pero ako lang di. Nawaman ko magigon. Bunso si Rezil sa 5 magkakapatid. Mula nang namatay ang kanyang ina, pag-isa na lamang silang itinataguyod ng ama na isang magsasaka. At nang minsang maaksidente ang ama, tuluyan na ring tumigil sa pag-aaral si Rezil. Sumangguni kami sa isang plastic surgeon para alamin ang kondisyon ng kanyang balat. Fibrous histiocytoma, more commonly known as dermatofibroma, is a type of soft tissue skin tumor. It commonly affects female. Isa na palang klase ng tumor ang tumubo sa balat ni Rezil. At ayon sa pagsasaliksik ni Dr. Abelia, siya ang unang Pilipinong pasyente na nakilala niya na may ganitong kondisyon. Ano kaya ang sanhi nito? Mahilig talaga ang Pilipino sa paglilihi, no? Pero walang kinalaman ng kinakain doon. Walang kasiguraduhang pinanggalingan o siguradong dahilan kung bakit nagkakaganon ng pasyente. Para hindi na siya dumami, hindi siya maging malignant, dapat matanggal siya. Sa kabila nito, hangad ni Rezil na magbalik eskwela at makatulong sa pamilya. Gusto na ko nga sa akong kinabuhi nga na makatabang na ko nga tao nga mapirahan ko para makatiwas ko eskwela. Umaasa si Rezil na manunumbalik din ang kanyang natatagong kagandahan. Maganda siya, no? Kung hindi po maaagapan ay maaaring maging cancer ang tumor sa balat ni Rezil, kinakailangan po niya ang inyong suporta para sa mga pagdadaanan niyang sunod-sunod na operasyon. Samantala, nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Reden Bukid Abelia na siyang nagbigay linaw sa kondisyon ni Rezil at sa mga pagdaraanan niyang operasyon. Sa mga nais pong tumulong sa kanya, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.